Ito ang walang katapusang urban legend tungkol sa taong ahas sa Robinson's Galleria at ang pagkasangkot ng sikat na artistang si Alice Dixon. Totoo nga ba ito? Atin pakinggan at panoorin dito sa bidyong ito. The rumor began when the Gokongwei family opened the Robinson store in Cebu. The snake in the story is known as Robin, brother of Robina. The Grabe. snake is as big as me. It's half man, half snake. Robina Gokongwei has heard 52 versions about Robin. I think it's very, very stupid. And of course, I think your next question will be, who do you think started the rumor? It was spread by a competitor with a very, very sick mind. Inviting everybody to go there. And, nako, if anybody can find that creature, I swear, I'm going to give the entire galleria to him. Sino kaya yung competitor na yun, no? Ang SM ba kaya? Ang Isitan ba kaya? O ano kayang department store ang competitor? Pero dito sa lugar namin mga ka-art lover ay mayroong ganong parehong insidente na isa ring Chinese tycoon dito sa lugar ko, pinakamayaman din sa lugar ko, mayroong negosyo at mayroong ding ahas sa kanyang basement. At mas grabe ang nangyari dito kasi hindi na nakalabas sa grocery ang asawa yun ng pulis. Kaya ang pulis mismo nag-antay sa labas ng grocery store ng tindahan na yun, ng grocery na yun. At alam niya na doon pumasok at doon nag-grocery at hindi na nakalabas. Kaya nagdemanda ang pulis. Ngayon ay biglang nawala yung demanda na yun. Ang sabi ay binayaran na, inariglo. At marami pang ganong insidenteng nakakita sila na bumukas ang sahig ng fitting room, yung sa lugar namin na hindi yung sa Robinson. At merong nag-survive na isa na akma ng mahulog doon sa basement pero nakakapit. Kaya naligtas siya. Yun ang patawag natin na half legend, half truth. Kasi meron talagang nakakita at na itong totoong mga tao na nagtestimonya na meron nga. At sa balita ko, ang taong ahas na yun nakakambal din na katulad ng kay Robina sa Robinson ay pinakawalan nila sa dagat dito sa lugar namin. At marami rin ang nakakita, ginaumagaan na merong kasing laki ng niyog, puno ng niyog na sawa na lumangoy papunta sa itong isla dito sa karagatan namin. Kaya ako'y 50-50 sa legend na ito. Kaya atin tapusin dito dahil ibubunyag na ni Alice Dixon ang kanyang katahimikan sa bidyong ito. Movie actress Alice Dixon was rumored to be one of Robin's victims. But not everyone was convinced when she appeared on TV. Marami nga nagtatawag dito at nagtatanong nga kung totoong natuklaw ako ng sawa. Pero it's not true. I'm still here and still alive. So, yun. Ayun daw magiging Yun yung video ni Alice Dixon noong 18 years old pa siya. At yun ang unang encounter niya sa fitting room na bumukas daw. At wala siyang sinabi na mayroong siyang nakitang ahas dyan o sawa. Pero nagsisigaw siya na tuklaw. Kaya nag-viral ang video na ito ni Alice Dixon noong dalaga pa siya. Pero after 30 years of silence, dahil sabi ay binayaran daw si Alice Dixon na 80 million daw ang binayad o kulang o mahigit pa dyan. Kaya nanahimik si Alice Dixon. Napaka na urban legend ito, no? Talagang trending, viral ang mga ganitong kwento kasi half truth, half legend lang to. Yung biktima na babayaran daw para tumahimik. But even for some who don't believe the rumor, fear still exists.
Would you go inside the dressing room alone? Hindi. Bakit? You don't believe it? I thought you don't believe it. Yeah, but just to be on the safe side. Yung ibang customer sir talaga sumasama kami sa loob. Ayaw nilang iiwan namin sila. Hindi nakikita na namin katawan nila. Hindi sila nahihiya. Kaysa naman daw lumubog sila. After all, Sawa talaga ako. Okay, so eto na yung salaysay ni Alice Dixon. Siya ay edad na dito. Almost 40 na ang edad niya dito. 30 years ago nang 40 plus na pala siya dito. 30 years ago nang nakalipas at teenager pa siya noon. At dahil sa binayaran daw kaya wala siyang sinabing negative about the Robinson. Kaya ngayon daw ay kanyang babasagin ang kanyang katahimikan. At meron siyang i-reveal finally sa bidyong ito. I said, tuklaw, tuklaw. I think it's very, very stupid. So, this is the time. This is the time that I want to set things straight. Okay, so meron na ngang napakaraming pelikula tungkol dito sa ano na ito ni Alice Dixon sa kwento niya tungkol sa ahas sa Robinson's Galleria na tinatawag na Robin. Robin daw. Ang kanyang kambal si Rubina ay ang tao. Ng clothing. It wasn't a special day. In fact, it was like any ordinary day. At pagkatapos kong mamili ng mga damit na gusto ko, inassist ako ng isang sales lady and she directed me to the dressing room. I don't really even recall why I was in Robinson's. Kasi sa totoo lang nabibilang sa isang kamay yung ilang beses ako nakarating sa mall nung time na yon. Then somebody close to me and even a couple of fans said or reminded me that the incident actually took place when I was there on a movie shoot. I remember it actually being night. And production told me I need to change my outfit or go into my costume. And they directed me to the bathroom sa labas ng department store on the 4th floor. Meron palang shooting sila dito mismo. Kaya nagpalit yata ng damit dito sa Robinson. Kaya very coincidence talaga na kaya pala siya pumasok at nagpalit ng damit. Para magpalit ng damit. Natatandaan ko pa nga na may mga nag-oosyoso sa labas and for some reason as I was inside the bathroom I said tuklaw tuklaw. Now I don't really know kung bakit ko yun ginawa. Siguro kasi I was just being funny. I was trying to get a laugh sa mga kasamahan ko. Dito medyo inconsistent siya dito. Kasi nung nagsisigaw siya ng tuklaw-tuklaw, ay parang takot na takot talaga siya at gulat na gulat. Pero dito binawi niya ang kanyang testimonya nung gabing yun na sumisigaw siya ng tuklaw. So kung tuklaw, ibig sabihin ahas. Kaya dito parang binago niya. Kaya parang totoong talagang meron yatang binigay sa kanya na token para hindi niya siraan ang Robinson's Galleria. I was just being young and silly. And also because yung time na yon, yung kasamahan ko sa pelikulang Jezebel na si Richard Gomez, he had a movie that came out called Tuklaw. At uso yan noon. A few days later, lumabas yung balita or gossip na kinagat ako or kinain ako ng malaking sawa sa loob ng mall. Lumabas pa ito sa headline ng tabloids and news. And
one day or one morning after, my secretary told me na tumawag ang Robinson's representative. Gusto ako kausapin. But I believe siguro they wanted to ask me if I had made these comments and these accusations. But I dismissed it. And I went on with my business. However, the news did not die down. In fact, even months after, pag nakakausap ko yung mga Chinese, Filipino friends ko, they were saying na totoo nga, merong offspring na snake, na half snake ang Gokongwei. Ayan, kahit nga mga kababayan ng mga Gokongwei na Inchikwakang, ay alam nila na merong, kung hindi man yun kambal, yun ay pet. Kasi mahilig ang Chinese sa mga pet snake hanggang lumalaki ito kasi swerte nga ito. Kaya yung nangyari dito sa amin, sa lugar ko, hindi ko nabanggitin, ay merong malaking grocery supplier department store na ganito rin. Meron silang napakalaging ahas kasing laki ng puno ng niyog. Lumalamo ng tao. Pero sa isang taon, isang beses silang to kumakain ng tao. Kasi kung palagi nilang pinapakain ng tao ay halatang halata. Kaya minsan pinapakain lang daw ito ng baboy, ng kambing, ng manok, pero ang gusto talaga ay tao. Kaya noong year 2000 yata ay pinakawalan nila yung napakalaking ahas. Pero hindi naman half human. Hindi mukhang tao ang ahas na narito sa amin. Kundi talagang malaking sawa. Kaya pwedeng pet, pwedeng alaga lang, lumaki, naging dambuhala dahil sa palaging busog. Pero itong dito naman sa kaso ng Robinson, ay half human, mukhang tao daw. Tapos yung katawan ay snake. Kaya mas grabe ito na mitolohiya. Mas grabe ito na legend. Kasi half human yung snake. At hindi ito pet dahil half human. Talagang kambal. Ito ay ayon sa mga testimonya ng mga nakakita di umano. And of course, this was usap-usapan lang, right? Wala namang pruweba to this. My other theory is that my silence created a snowball. Ibig sabihin, perhaps my silence was a contributing factor sa paglaki ng rumor na ito. One of my close family friends, meron kaming usapan that after a certain point or pagdating ng certain time, that I would actually reveal my story. Hindi naman revelation, pero to tell my story. So, this is the time. This is the time that I want to set things straight. Okay, so straight na yan. Makaliliko na naman yan at lalong tatagal na naman ang legend na ito. Alice Dixon ay ano na to siya ngayon? Nasa 55 or 56 years old na. Matanda lang to sa akin ng 2 taon. Kasi isa rin ako sa fans niyan noong high school ako. Magandang babae. Alice Dixon. At hindi ata tumatanda masyado. Balikan natin ang kanyang kwento. That nothing really happened. Nothing really happened in the way that the urban legend or the myth dictates. Kunwari, hindi naman ako nahulog sa trapdoor. Hindi naman ako tumakbo sa corridor palabas ng, papuntang hotel. Hindi din naman ako nabayaran ng 850 million at hindi rin Grabe. nangyari yung Sobrang laki nakat naman. yung pagsasalita ko sa isang TV show when I was trying to explain myself.
Those things are all not true. The last possible theory is that it is the truth, Oh, right? Pero kaya ba maraming naniniwala because it's just a well-hidden secret? oh, bakit binawi na dito? Sabi niya walang nangyari. Ngayon, naniniwala siya na it is the truth. And there is a well-hidden secret. Kaya mayroon pa ring clue na talagang totoo. Kung totoo nga, bakit walang nag-step forward? Like there's no security guard, there's no maid, there's no close friend, there's nobody who's actually witnessed this aside from this urban legend. There's nobody to corroborate this myth. Diba? Wala. It was rumored a few years ago na namatay ang taong ahas sa mall. Lumabas pa nga ito sa YouTube and sa balita. Pero hindi natin ma-disprove yan or prove. However, kinontak ako ng Robinson's Galleria shortly after to participate in their digital ad campaign. Okay, sandali lang. Balikan natin yung taong ahas na ang liit naman. Hindi yata yun. Nag-search ako sa internet ng Robinson's Snake at merong upload doon na tinanggal. Kaya yun siguro ang totoong upload kasi pinatanggal. Ito, hindi ito. Maliit kasi yan. Yun ay gawa lang. Yun ay hoax. Pero yung mga tinanggal na video, yun ay sadyang pinatanggal, binayaran ng YouTube. So pwedeng yun. Kasi merong rumors na namatay na daw ang taong ahas na yan at merong nakakita at nakakuha ng pictures nito. Okay, totoo man o hindi, ano ang inyong masasabi mga ka-art lover? Comment nyo lang sa ating comment section down below. Maraming salamat. Ako'y magpaalam na. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Ciao!